At dahil nilagyan na nga yung kahapon ng masilya, ito pinapakinis na nga yun ni paring Jopet. Ito yung harapan nga pala ng ating gum shop, kasama din sa binayaran natin kay paring Jopet. Bali nagdagdag na lang ako sa kanya para pinturahan yun. Ito sobrang kinis na nga, pwede na nga ito patungan ng pintura. Pero bago yan, ito winalisan niya muna yan para talaga wala maging gabok pag nagpintura siya. Ayos kahit pala kulay puti lang, maganda na pala ito tingnan. Pero hindi pa yan ang final na kulay niyan dahil ang kulay niyan, eto kulay light gray yan. Medyo puti rin naman pero light gray talaga yan. Pag malayo hindi halata pero pag lumapit ka yan, makikita mo talaga na magkaibang kulay nila. At nilabas ko na nga rin pala ito mga drum natin kasi hindi na naman ito gagamitin. Tsaka pipinturahan na rin ni paring Jopet yung harapan kaya kailangan talaga wala na nakahambalang dyan. At nilabas ko na rin ito mga tira na ginamit sa kisame natin. Grabe, napakarami pa nito pero hindi na natin ito mapapakinabangan kaya lagay muna natin sa gilid. Pati itong agagan dito muna sa gilid, wala pa naman tayong papagawa at hindi pa natin magagamit yan. Pati itong mga basura dito muna sa gilid pero mamaya tatapon na naman natin yan. At pagbalik ko nga dito, ito patapos na pala sa pagpipintura si paring Jopet itong first layer ng kulay gray. Dahil isang beses pa nga lang niya nalalapatan ng pintura, ito hindi pa natin makikita yung tunay na kulay niya. Pero para sa akin okay na naman maganda na naman tingnan. Pero ganun talaga, kailangan ulilapatan niya ng pintura para lumabas nga yung pagka light gray niya. At eto nga nagbabago na nga ang kulay, medyo nag-gray na nga siya. At ang kulay nga na hinahabol natin ganito yung kulay light gray kaya ito kailangan talaga patungan niya ng patungan para makuha yung tamang kulay. At eto na, hindi pa rin halata sa camera pero sa personal kitang-kita talaga ng kulay light gray na yan. At yun na nga sa wakas, eto na nga harapan na malalagyan ng pintura kaya tagal-tagal ko hinintay at ngayon mangyayari na. At yung mga puti nga na yan nga yung mga tornilyo nilalagay ni Kuya Ron para nga hindi makita sa pintura nilagyan din ng masilya. At dahil pipinturahan na nga yung harapan, eto nililinis na rin to ni paring Jopet para talaga walang kumapit na gabo kapag nagpintura siya. Tapos nagbilin nga si paring Jopet, nakakain lang siya, balibasain na lang daw namin to para pagbalik niya mabilis na siya makapagpintura. Naalala ko pag ganito nagwawalis ako parang naglilinis ako ng ulbo ng baboy, meron kasing baboyan dati ang lola ko. Tapos pinaglilinis na kami magpipinsang, gantong-ganto yung ginagawa namin sa ulbo para talaga mabilis mawala yung mga eat. Kaso lang nawala si Lula, sumama kagad kay Lord, kaya ayun, wala na kaming baboyan ngayon. Pero malay nyo naman, dumating ang panahon, tayo naman magkaroon ng baboyan, di ba? Nating impossible naman, sky is the limit, kaya kayang-kaya natin yan. Basta wag tayo magsashabow, tsaka talagang ang pera natin, lagay natin sa negosyo, hindi imposible yan. Eto, malinis na. Talagang pwede ng pinturahan itong harapan. Sigurado, pagbalik ni parang Jopet, maiiyak siya sa tuwa. Akala ko nga, pipinturahan niya na yung harapan. Hindi pala. Gagawa muna pala siya dito ng kornesa. Pati pala itong labas, meron din. Oo nga naman, kahit pa paano nga namin, talaga namang luminis tingnan itong ating labas dahil nga dito sa kornesa. At pagkatapos nga niyan, eto, sinimula na nga pagbibintura dito sa harapan ng ating computer shop, yung division nga na nilagay natin. Kaso lang, meron palang problema. Hindi pala to pwede lagyan ng pintura kasi bubutok daw to dahil sa sobrang init, sabi ni Jopet. Hindi natin matag dito. Mapipinturahan si sobrang init niya. Mamumutok daw. Tignan natin. Grabe yung init. Hindi daw siya pwedeng pinturahan kasi nga sobrang init. Mamumutok daw yung pintura natin. Pero ganun pa man, tinuloy pa rin ni parang Jopet para makita lang talaga natin na talagang pumuputok. At eto nga, putok-putok na nga siya. Hindi lang kita masyado sa camera, pero kita nyo ba yan? Yung kulay puting yan? At kinabukasan nga, eto, nilagyan niya ng mga masilya, yung mga pumutok nga na bahagi para nga hindi daw mahalata kapag pinunturahan na. Dahil nga hindi pa dumadating yung pera natin na milyon-milyon, eto, magbebenta muna tayo ng bakal sa dyan siya para magkapera tayo pang merienda. Bali, eto nga yung mga bakal na nakolekta natin nung nagpagawa tayo. Eto nga yung mga labis-labis, yung mga tira-tira at nga yung papakilo na namin nila Diwata. At pati itong dati natin pintuan, bebenta na rin natin yan, gagawin na rin natin yan na pera. Pati itong mga tubular na hindi na rin naman natin gagamitin, bebenta na lang natin kasi matambak dyan, tapos makuha pa ng iba, sila pa makapagpakilo. At syempre itong rampahan natin, hindi na natin magagamit dyan kasi nga diba ang ginawa na natin batong rampahan. Pagkatapos nga yan, eto, dumiretso na kami dito sa Jan Shop at pinagkikilo na namin itong mga bakal na amin dala-dala. Grabe, ang bigat pala nito, umabot siya ng 79 kilos. At sunod naman, eto mga tira-tira natin, umabot nga ito na mahigit 30 kilos. Ayun, mukhang papaldo tayo ngayon, medyo malaki-laki to. At ayun, kahit papaano, nagkaroon nga tayo ng 1,300. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Paldo na tayo, paldo na. Salamat po. Thank you po. Pag-uwi nga namin, eto, tapos na pala sa pagbibintura si parang Jopet. Kasyang-kasya nga lang yung tricycle natin dito na si Logan. Tapos yung taas na yan, hindi na daw niya yung pipinturahan kasi bubutok lang daw yung pintura dyan kapag sobrang init na. Kaya sabi ko, sige pare, ikaw bahala kung ano sa tingin mo makakaganda. Kaya hanggang dito na lang mga kaibigan, mag-ingat kayo palagi, paalams! Ako si Jacklot, subaybayan mo ko sa FB kasi kada araw may vlog ako na pampahappy.